Nagtapos ako ng kolehiyo sa Pampanga Agricultural College, Magalang, Pampanga. Taon ng 2003 hanggang 2008. June 20, 2008 ang simula ng buhay ko sa Pacem Missionaries. Ngayon ay halos 7 taon na ako sa buhay misyonero. Isinilang ako noong ika-19 ng Disyembre 1979, Miyerkules ng alas 9:30 ng gabi. Lumaki ako sa isang klase ng buhay na binubuli ng mga tao. Nagtangkang magpakamatay noon pero awa ng Diyos, narito pa rin ako at lumalaban. 14 na taon hanggang 16 na taon halos hindi ako nagsasalita. Wala akong mga kaibigan at mga barkada ng mga panahon na iyon. Nagbago ang buhay ko simula nang makilala ko ang Pacem Missionaries, na hanggang ngayon ay hinahanapan ko pa ng mga kalakasan ang mga bagay na kung saan ako ay mahina. Ako ay isang seminarista, nakatira sa loob ng seminaryo. Sakaling ako ay lumabas at nagpakalayo-layo, malayo man ako, paikot-ikutin mo man ang mundo, seminarista pa rin ako at babalik sa iniwang seminaryo. Naway makita ng mga tao ng Diyos ang aking mga bunga mula sa aking pananalita at sa aking pamumuhay sa pangaraw-araw at kapulutan ng mga aral. Ako po ang inyong lingkod, Brother Norberto Cabrera. Maghahain sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng mga aral. Iipunin at titimbangin ang mga latak ng nakaraan. Hihimayin at hahanapin kung nasaan nga ba ang katotohanan. Magmasid, makinig at matuto. Oras na para sumisid sa nakaraan, maglakbay gamit ang talambuhay, hulihin ang katotohanan, baybayin ang karagatan ng karanasan. Tayo nang sumisid sa nakaraan. Ito ang aking kaibigan. Naging kalaro ng aking 2 pamangkin. Mula Binangonan, lumuwas kami dito sa Pampanga. Bukod tanging kaibigan na nagbigay sa akin ng second chance para matuwid ko ang mga pagkakamali ko sa kanya. Nagkasala ako. Humingi ako ng tawad. Pinatawad niya ako. Isang kaibigan ang aking nakasama ng 2 taon sa loob ng seminaryo. Wala nang ginawa kundi ipagmalaki ang kanyang mga nakaaway, mga inaaway, at mga aawayin pa. Nagkataon namang ako ang hinarap niya at naibilang sa mga kaaway niya. Nobyembre 2014. Halos umiyak ako sa harapan nila.
nag-walk out at dumiretso sa Blessed Sacrament. Lumipas ang isang linggo. Sa loob ng isang linggong ito, natikman ko ang kanyang bagsik. Siniraan ako sa kung kanino. Nalasap ang mga parinig, katulad ng ang sarap pumatay ng tao, ang sarap manapak ng mukha, at marami pang iba. Makalipas ang isang linggo, sa kabila ng lahat ng ito, humingi ako ng tawad sa kanya. Sa kabila ng paghingi ko ng tawad, nanginginig lahat ng aking mga laman at buong katawan. Hindi madaling bigkasin ang salitang sorry at ang magpakumbaba, lalo na ang alam ko wala akong kasalanan. Pero inako ko ang kasalanan para matahimik ang lahat. Habang nanginginig ang aking mga laman at ang aking buong katawan sa paghingi ng tawad sa kanya, wala siyang ginawa kundi tumawa ng tumawa. Nagdaan ang mga araw. Kinakausap ko siya kahit hindi niya ako kinakausap. Kahit mahirap, pinipilit ko ang sarili ko na makipag-usap sa kanya, kahit alam kong wala akong aasahan sa kanya. Dumating ang aking kaarawan, ika-19 ng Disyembre. Hindi siya nakatiis. Kumain siya mula sa aking handang mga pagkain. Makalipas ang mga araw, nagalit siya sa akin dahil hindi ko daw siya kinakausap. Isang kaibigan ang aking nakilala sa loob ng seminaryo. Sa unang linggo ng Hunyo, taon ng 2014. Isang uri ng kaibigan na mahilig manghiram ng mga gamit. Sa bandang huli, nasa kanya na ang gamit at hindi na nanghihiram. Daig pa ang batang paslit na kapag ako ay umaalis, walang humpay ang paghingi at pabili ng mga pasalubong. Kapag naman ako ay nasa tindahan, bili mo ko nun, bili mo ko niyan, ang kanyang estilo. Pumapasok sa loob ng kwarto at kinukuha lahat ng gusto na walang paalam. Ibabalik lang pag sawa ka ng maghanap. Kukunin ang cellphone ng full bar ang baterya na minsan walang paalam. Isosoli na lang kung low bat na. Lumalapit ako sa kanya ng paulit-ulit para makipag-ayos. Sa kabila ng lahat ng paninira niya sa akin, kung gaano ang panghuhut-hut niya sa akin noon, ganon ang galit niya sa akin ngayon.
Dumating kami ng aking kaibigan noong ika-27 ng Disyembre 2014 sa Pampanga. Nakakalungkot isipin, naratnan namin ang aking Uncle Ricardo del Rosario na isinugod sa hospital ng St. Catherine of Alexandria Foundation and Medical Center. Ayon sa impormasyon, siya daw ay nagsuka ng dugo. Dito siya itinakbo sa dahilang ito ang malapit na hospital sa amin. Kaso hindi siya pinansin dahil wala kaming maibigay na down payment na 30,000 pesos. Kaya muli siyang itinakbo sa San Fernando, Pampanga sa JBL Hospital. Ika-30 ng Disyembre 2014, binawian siya ng buhay. Inihatid sa huling hantungan noong ika-3 ng Enero 2015, araw ng Sabado. Oras na para sumisid sa nakaraan, maglakbay gamit ang talambuhay, hulihin ang katotohanan, baybayin ang karagatan ng karanasan. Tayo nang sumisid sa nakaraan. Oras na para sumisid sa nakaraan, maglakbay gamit ang talambuhay, hulihin ang katotohanan, baybayin ang karagatan ng karanasan. Tayo nang sumisid sa nakaraan. Oras na para sumisid sa nakaraan, maglakbay gamit ang talambuhay, hulihin ang katotohanan, baybayin ang karagatan ng karanasan. Tayo nang sumisid sa nakaraan.
Ang puong may kapal ay siyang nagbigay sa atin ng buhay. Siya rin ang babawi nito. Ang kamatayan ay dumarating kagaya ng isang magnanakaw. Binigyan niya tayo ng buhay. Nasa sa atin kung paano natin ito gagampanan. Anong silbi ng pagkakatira mo sa loob ng seminaryo kung ang ugali mo ay ugaling palengke o ugaling kanto? Minsan ang tao ay nag-aral, pero madalas daig pa ang walang pinag-aralan. Dapat nating tingnan kung sino ang pagkasino natin at tumayo kung anong klaseng lupa ang tinutungtungan ng ating mga paa. Madalas tayo ay nagtatalo-talo dahil lang sa ating mga prinsipyo. Gayong malayo naman sa prinsipyo ng puong may kapal ang ating pinagtatalunan. Lalo na nasa loob tayo ng kanyang tahanan at nandito tayo para pag-aralan at isabuhay ang kanyang mga prinsipyo.